Magandang araw mga kababayan. So ngayon po ay nag-harvest po ako sa aking ampalaya, no? Friday at saka Tuesday yung harvest ko dito, dahil dalawang harvest po ako sa isang linggo. So marami na yung maliit na bunga, no? So ito na siguro yung pagsimula ng volume na bunga niya, dahil bago ko pa lang ito nalagyan ng pataba, no, abono. So marami-rami na rin yung maliit na bunga. Yun. Ito po yung bunga ng Galaxy Max F1 mga kababayan. So sobrang haba. Iba nga, sobrang laki, no. Iba yung Galaxy F1 lang talaga. Mas maganda yung Galaxy F1 sa sizing, no. Kuhaan siya. Kusog siya sa market, no. Dahil tama yung size niya. Hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong maliit. So perfect po yung size ng Galaxy F1. Ito kasi wala ng seeds, wala ng Galaxy F1. So Galaxy Max F1 na lang po ito yung natanim ko. So ang ibang portion, so konti pa lang, no. Nagsimula pa lang yung maganda yung bunga ng aking ampalaya, dahil yun nga, na-delay ang aking paglagay ng abono dahil sa sobrang dami na yung inisikaso ko, dami yung trabaho, no. So dito sa gilid mga kababayan, ang aking ampalaya, kinukuhaan ko po yung kilid niya, tinanggal ko yung mga tubo niya, tulad yan sa puno, marami yun kaya lang ginupit ko po yung lahat para yung nutrients niya mga kababayan makapenetrate agad sa taas. So tinanggalan ko na yung sibol dyan sa mga puno niya, sa lawas niya, para diretso na yun sa taas yung mga nutrients niya. At mas maganda kasi yung mga kababayan pag pinoprone natin yung puno niya, dahil tinanggalan natin sa gilid dahil matagal mamatay yung ampalaya, no. So ang iba hindi tinatanggal yan sa gilid, dahil totoo naman na marami pang bunga na mabuo yan. Pag hindi yan tinatanggal, marami pang bunga ang makukuha, dahil ang taba nga yan, dahil nasa lapit sa puno niya. So para sa akin, tinanggal ko na para mahaba yung buhay ng aking ampalaya, hindi basta basta mamatay. So makaabot man lang ng 5 buwan, no, hindi na tayo lugi. So prioridad natin yung sa taas, yung nutrients makadiretso. So yan lang at tinira ko sa gilid mga kabayan, konti lang, konting sanga lang. So yung iba nga wala, talagang wala, pinutol ko lahat. So pag tumaba yan, pag epekto ng abono nito, maraming sibol yan sa gilid. So yun, nahayaan ko, hindi ko na i-prone yun. Pag una talagang kailangan talaga i-prone yun para mas magbilis kumapal sa taas, no. Hindi makatubo agad yung mga damo pag bilis kumapal sa taas, katulad nito. Kunting damo lang po yung ginuna ko dito, yung kinuha ko, kasi hindi naman masyado makakapal yung damo gawa ng kapal ng ampalaya sa taas. So natapos na po ako sa pag-harvest mga kababayan, no. Gawa ng kunti lang po ito, nasa 100 kilos siguro. Ito na yung pang-limang harvest ko, ito mga kababayan. Ito na yung pang-limang harvest ko ngayon. So panimula pala ng maraming bunga, no. Ito, nasa 100 kilos ito. So oversize nga iba yung mga
bunga niya mga kabayan, sobrang laki. Ano, pag ganyan kasi, pag oversize tulad nito, ito, yun o, mahina kasi ito sa market pag sobrang laki ng ampalaya, no? Mahina sa market. Mas maganda yung kuwan lang, tama-tama lang yung size niya, kasi pag sobrang laki may kamahalan din yan pagdating sa retailing. So hindi afford ng customer pag bumili lang sila ng konti lang na lulutuin. So pag sobrang laki, hindi afford ng customer yan dahil may kamahalan nga mga kababayan pag ganyang mga size. So ito ngayon yung harvest ko, ay sa susunod mas marami pa, expected na natin mga kabayan na mas marami pa nito dahil marami yung susunod na bunga niya. So maka 100 kilos ako po ngayon. So panimula pala ng maraming bunga. So sana sa susunod mga February makuha natin yung 300 kilos, no? 300 at 250. Yun po yung expected natin na production dahil 500 kapuno po yung ating tanim. So yun ang pinakamataas na production mga kabayan, maka 300 kilos ka sa 500 na puno. So kuha na po yun, magaling ka na po mag alaga ng ampalaya. Yun na po yung pinakamataas na kuha niya, production niya sa pag maganda or magaling ka mag-alaga ng ampalaya. So 250 maganda na po yan to 200. So ang pinakamataas is 300. So ma-reach mo yon ang isang harvest, makakuha ka ng 300 kilos sa, or kahit 2 beses or 3 beses lang. So napakaganda na po yan mga kababayan. Expert ka na po sa pag-aalaga ng ampalaya pag makuha mo yung 300 kilos sa 500 kapuno. Yun na po ang pinakamataas na production mga kababayan. So sana ma-reach natin yon para makabawi tayo dahil mas maganda yung presyo ngayon ng ampalaya, no? Dito sa 60 to 50 per kilo ngayon. So hindi lang bumaba sa 40 mga kabayan. So kumita na tayo, no? Sa ganyang presyo ng ampalaya. Dati nga nakaabot pa ng 15, 15 per kilo. So luging-lugi na po yung 25 per kilo, luging-lugi na po tayo diyan. 30. So 40 ay may kita pa. So mas bumaba pa diyan sa 30 pababa. So luging-lugi na po, no? Gawa ng napakamahal ng gamot ng pang-spray sa ganitong uri ng halaman, no? Katulad ng kamatis. So profitable crops din to yung ampalaya. So timing lang tayo mga kabayan pag nagtanim tayo nito, no? Monitor tayo sa market. So maghanap tayo ng timing na panahon para makatama tayo sa magandang presyo, no? So kailangan natin masid palagi, lalong lalo na sa demand din to, demand at supply nito. So, kung anong buwan yung marami, kung anong buwan yung tingtanim ng mga tao. So hindi tayo dapat mag sabay-sabay para kumita tayo dito sa paggugulay, no? So kailangan marunong din tayo mag timing sa tamang panahon at tamang presyo. So yun lang mga kabayan, yun ang pinaka-importante sa paghalaman. Kailangan natin mapagmasid sa market or sa ating kapwa farmers kung anong buwan sila nagtanim or kailan yung harvest nila. So kailangan natin i-estimate yung panahon at saka yung presyo. So yun lang mga kabayan. So salamat sa lahat ng aking pagpanood, no? Pagsubaybay sa aking video. Salamat, maraming salamat sa aking mga subscriber.
sa nag-like, sa nag-share, lahat po. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan sa suporta sa aking mga video, no. So God bless po.